Sa video natin today, i-compare ko yung dalawang super popular na email tools, ang Flowdesk at MailChimp. Tutulungan kitang malaman kung alin yung mas okay para sa mga beginners. Hey guys! Ako si Ashley at kung bago ka pa lang sa email marketing, alam mo yung feeling na sobrang overwhelming pumili ng platform. Gusto mo yung platform na madaling aralin, pasok sa budget at sapat ang features para talagang mapalago yung business mo. Parehong kilalang tools ang Flowdesk at MailChimp pero magkaiba sila pagdating sa approach sa email marketing. By the end of this video, malalaman mo kung ano ang kayang gawin ng bawat platform, ano yung pros and cons, paano sila nagko-compare ng features, pricing, at gaano sila kadaling gamitin. And syempre, kung alin yung pinakasakto para sa needs mo. So, tara simulan natin. Ano nga ba ang Flowdesk at MailChimp? Start muna tayo sa basics. Ang Flowdesk is an email marketing platform na focus sa simplicity and design. Ang pinaka-selling point niya, kayang gumawa ng modern at magandang emails kahit hindi ka designer at kahit zero tech skills ka. Lahat dito, drag and drop lang. Sobrang straightforward, malinis yung dashboard, ready to use na yung templates, at hindi rin mabigat yung learning curve. Mabilis mo siyang makukuha. MailChimp naman, isa sa mga pinakamatagal na at pinakakilalang email tool. Decades na tong ginagamit, kaya natural na lang na mas malawak yung set of features niya. Pwede kang gumawa ng lahat dito, from basic email campaigns, automations, customer journeys, pati analytics. Tapos nag-i-integrate din siya with hundreds of third-party tools kaya super useful lalo na kung kailangan mong i-connect yung email system mo sa online store mo, CRM or booking software. So just a quick little summary. Flowdesk ay isang modern and simple and design first, where MailChimp is older, feature-rich, and more technical. Para talaga makita kung alin ang mas bagay sa beginners, i-compare natin feature by feature. Simulan natin sa ease of use at design. Kung bago ka pa lang, sobrang importante talaga yung pagiging madaling gamitin. Kilala ang Flowdesk sa ease of use. Pumili ka ng template, i-drag and drop yung text at image, set mo yung colors at fonts, tapos ready ka na mag-send. Ang mga emails, modern agad tignan kahit straight out of the box. At hindi mo na kailangan na maalam ka sa coding o design. Perfecto kung gusto mong tutukan yung pagsusulat ng message mo kaysa mag-ayos ng layout. Medyo mas komplikado naman ang MailChimp. Marami siyang menus and options kaya medyo intimidating sa mga beginners. Kaya mo naman gumawa ng magagandang emails pero medyo mas matagal matutunan kung nasaan lahat yung features. Ang magandang side naman kapag sanay ka na, ang MailChimp nagbibigay ng sobrang daming flexibility. Pero kung downside, maraming beginners ang hindi nagagamit kahit kalahati ng features at minsan nauubos yung pasensya nila tapos sumusuko na. Para sa beginner na value ang speed, panalo talaga dito ang Flowdesk. Next, pag-usapan natin ang automations and workflows. Isa to sa pinaka-powerful na part ng email marketing. Pinapayagan ka nito mag-send ng messages automatically kapag may bagong sumali sa list mo, nag-click sa link, o bumili ng product. May workflows ang Flowdesk na nag-aalaw sa'yo gumawa ng simple automations. Pwede kang gumawa ng welcome sequence, nurture series, o basic follow-up, at magdagdag ng delays, conditions, and triggers. Pero lahat simple lang, kaya sobrang dali lang i-set up. Mas malalim at advanced naman yung automation system ng MailChimp. Pwede kang gumawa ng complex customer journeys na may multiple branches, advanced triggers, at segmentation rules. Perfecto kung may e-commerce store ka o business na kailangan ng iba't ibang paths para sa iba't ibang customers. May edge talaga ang MailChimp sa automation, pero may trade-off. Kung nagsisimula ka pa lang, malamang hindi mo kailangan ang 90% ng mga advanced features. Para sa beginner na gusto lang gumawa ng simple welcoming sequence, mas madaling gamitin ang Flowdesk dito. Next, pag-usapan natin yung forms and landing pages. Dito ka nagko-collect ng subscribers. May simple pero stylish na forms at full landing pages ang Flowdesk. Maganda agad tignan at pwede mong i-customize sa brand mo gamit ang colors, logos, and fonts. Pwede mo rin silang i-embed sa site mo o gamitin ang Flowdesk hosted page. May forms, pop-ups, at landing pages din ang MailChimp. Mas maraming control at integration options sa site mo at pwede mo pang gamitin ang code para i-customize ng malalimang fonts. Pero again, minsan parang overkill na to lalo na sa mga beginners. Kung gusto mo lang ng quick form na maganda tignan para sa beginner, gusto ng fast, pretty, mas madali ang Flowdesk. Pero kung gusto mo ng advanced control at custom code, doon talaga mag-shine ang MailChimp. Pagdating sa templates at branding, very design-driven ang Flowdesk. Modern, sleek, at professional ang itsurat ng templates at madaling i-adapt sa colors at fonts mo. Kadalasan parang designer-made agad ang results. May templates din ng MailChimp pero iba sa kanila, medyo luma o basic ang dating. Pwede mo silang i-customize ng husto pero hindi palaging modern agad tignan straight out of the box. Kung gusto mo ng strong design, baka mas matagal
matagal ka pa sa pag-tweak ng templates. Pagdating sa analytics at reporting, simple lang ang approach ng Flowdesk. Makikita mo ang open rates, click rates, at subscriber activity. Para sa karamihan ng beginners, sapat na to. Malalaman mo kung anong subject lines ang effective, anong links ang naklik, at paano lumaki yung list mo. Mas advanced ang reporting ng MailChimp. Pwede ka mag-run ng A/B test, makita ang revenue attribution, i-compare yung campaign over time, at makakuha ng mas detalyadong insights. Super powerful to, pero pwede rin maging overwhelming, lalo na kung gusto mo lang malaman kung nag-open at nag-click yung mga tao. Next, pag-usapan natin ng integrations and scalability. Dito nanalo ang MailChimp kasi matagal na tong nasa market. Nag-i-integrate to sa halos lahat: Shopify, WooCommerce, Squarespace, WordPress, CRMs, at marami pang iba. Kung plano mong gumawa ng tech stack na may maraming tools, mas smooth na mag-fit si MailChimp. Nag-i-improve naman ng Flowdesk sa integration, pero medyo limitado pa kumpara sa MailChimp. Kaya naman, mas nasasakop ng Flowdesk sa mga popular platforms tulad ng Shopify at Zapier, kaya pwede ka mag-connect sa maraming tools indirectly. Para sa beginner, kadalasan sapat na yung integrations na meron to. Isa sa pinakamalaking pinagkaiba ng Flowdesk at MailChimp ay ang pricing, at kadalasan ito yung nagde-decide sa mga beginners kung alin ang pipiliin nila. Simulan natin sa Flowdesk pricing. Sa ngayon, flat monthly rate lang ang sinisingil ng Flowdesk. Pareho lang ang presyo whether may 100 ka na subscribers or 100,000. At kung gagamitin mo yung link namin sa description, pwede ka pa makapag-save ng 50% sa first year mo. That being said, yung unlimited feature na pinag-uusapan ko kanina, kung may 100 ka man o 1 million na email subscribers, maapektuhan na simula November 28. Kaya kung interested ka sa Flowdesk, highly recommend ko na mag-sign up ka ng bago. At pwede ka pa rin makasave ng 50%. Yung plans nila ay ganito. May free plan sila at pwede kang gumawa ng sign-up forms, landing pages, designer templates, at basic segmentation. Pero hindi mo pwede i-set up yung automation o iba pang advanced features. So, isa lang tong bagay na dapat tandaan. Then, meron silang professional plan. Ito yung plan na ginagamit ko. At $38 per month siya o $35 per month kung magbabayad ka annually. Pero tandaan, 50% off sa first year gamit yung link namin sa description. Makukuha mo dito ang unlimited email subscribers, pero tandaan, mawawala to. Kaya lock in natin kung seryoso ka talaga. Kasama sa professional plan ang automated workflows, smart send times, advanced segmentations, analytics, at API. Tapos meron din silang advanced plan na $64 per month. Lahat na nasa professional plan ay nandito rin. Plus payments and checkouts, sales pages and funnels, sell products, subscribe now, or pay later, at marami pang iba. Yan ang pricing ng Flowdesk. Tandaan ulit, mawawala na yung unlimited features sa Flowdesk, kaya maging aware ka doon. Pagdating naman sa MailChimp, medyo standard siya. Nakadepende sa number of contacts mo. Kung gusto mo lang mag-email marketing para sa 500 contacts, magsisimula yan sa $20 per month. Para sa 15,000 contacts, $195 per month. At sa 75,000 contacts, it's $535 per month. Kaya sobrang powerful ng Flowdesk dati dahil sa unlimited feature, kaysa magbayad ka ng ganitong kalaki sa MailChimp. Alam mo, $535 to $550 per month. Kung ganun karami yung contacts mo sa MailChimp, samantalang sa Flowdesk, pareho lang yung presyo kahit ilan pa man. Grabe, diba? Meron din silang free plan kung saan pwede kang gumawa ng email campaigns, pero gaya ng sinabi, nakadepende pa rin sa dami ng contacts mo. Ang Flowdesk ay sobrang madaling gamitin, kaya perfect to para sa mga beginners. Meron tong maganda at modern templates na ready to use and flat ang pricing, kaya walang dagdag na bayad kahit marami kang subscribers. Easy to set up ang workflows and professional, and overall perfect to para sa mga entrepreneurs, coaches, at small businesses na gusto ng professional design fast. Para naman sa cons, mas kaunti ang integrations ng Flowdesk, lalo na kung i-compare sa MailChimp. Mas simple rin ang workflows, kaya hindi to ideal para sa very complex automations, at medyo basic lang ang analytics. Ngayon naman, pag-usapan natin ang pros and cons ng MailChimp. Pros ng MailChimp: mas maraming advanced features para sa automation and segmentation, mas malakas ang analytics and reporting, may free plan para sa small list, at may daang-daang integrations na pwedeng gamitin. Magandang choice ang MailChimp kung gusto mong mag-scale sa complex strategies tulad ng nabanggit ko kanina. Kung alam mo na sa feature, gusto mong lumaki, mag-expand, mas practical na simulan mo sa MailChimp ngayon. Kaysa mag-setup ka muna sa Flowdesk at pagtapos ay kailangan mo ulit setup lahat sa MailChimp. Para naman sa cons ng MailChimp, medyo steeper ang learning curve. May mga templates na medyo dated ang dating at tumataas ang pricing habang lumalaki yung list mo. Pero tandaan, ibang story to sa Flowdesk. Bukod dito, maraming beginners ang na-overwhelm sa dami ng menus and settings. Kaya alin ang mas bagay sa beginners? Kung gusto mo ng simplicity at magandang design, panalo talaga ang Flowdesk.
Ngayon, maganda rin to para sa predictable pricing. Built to para sa mga taong gusto mag-start agad makakuha ng professional look ng walang tech headaches. Kung gusto mo ng advanced automations, deep integrations, at mas detailed reporting, at handa ka mag-invest ng maraming oras para matutunan ng platform, baka mas magandang option ang MailChimp. Isang magandang paraan para isipin nito ay kung ikaw ay coach, freelancer, or creative, may small shop na nagsisimula pa lang, sa email, malamang nasa Flowdesk lahat ang kailangan mo. Pero kung may larger e-commerce business ka na, may maraming products, customer journeys, and a lot of integrations, mas magiging fit ang MailChimp para sa'yo. Ang bottom line, parehong magandang tools ang Flowdesk and MailChimp, pero ibang target users nila. Para sa karamihan ng beginners, mas madaling gamitin, mas mabilis at less stressful ang Flowdesk. It allows you na mag-focus sa messages and audience mo imbes na ma-stress sa tech stuff. Magandang tool pa rin ang MailChimp, pero mas practical gamitin to later kapag malaki ang business mo, mas advanced ang needs mo, at handa ka na i-explore lahat ng extra features nito. Bilang side note lang, alam kong gaano nakaka-overwhelm pumili ng tools. Ang payo ko lang, piliin mo yung tool that makes you feel excited, send emails, hindi yung madidisappoint ka na lang tuwing nag-login ka. Ang importante ang consistency kaysa dami ng features. Kung gusto mo subukan ng Flowdesk, makakuha ka ng 50% off sa first year at i-lock yung unlimited pricing. May link kami sa description sa baba. Para makapagsimula, gusto ko lang bagitin na affiliate links ang mga to. Ibig sabihin, pwede mita ng small commission ng walang dagdag na gasto sa'yo. Kaya kung gagamitin mo ang links namin, thank you so much sa suporta mo. Malaking tulong to para makapagpatuloy kami sa paggawa ng free content tulad nito. Ang channel na to ay dedicated sa pagtulong sa mga entrepreneurs and small business owners para mahanap ang tamang tools at mas lumago online. Don't forget to like and subscribe to the channel at mag-iwan ng comments o questions sa baba. Gusto naming makarinig ng feedback nyo. Salamat sa panonood and kita-kits sa susunod na video.